Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala sanay si Rondae Hollis Jefferson sa isang do-or-die match? Super Import RHJ walang dungis ang kartada? Kahit injury pa ng semis, hindi pa rin umubra ang mga Hinebra Gilas? Si Rondae Hollis Jefferson ay nananatiling perpekto sa PBA Finals, nanalo ng kanyang ikatlong championship kasabay ang pagbuhat sa TNT matapos makuha ang back-to-back title sa 49th Season Commissioner's Cup laban sa parehong kalaban na Barangay Hinebra Gilas. Ngunit tiyak nga na ito rin ang medyo pinakamahirap na tagumpay para sa TNT resident reinforcement na si Super Import Rondae Hollis Jefferson. Iniinda kasi nito ang kanyang hamstring mula pa noong semifinals laban sa Rain or Shine, idagdag mo pa ang pinsala sa groin na nakuha niya nang tumama siya sa LED board habang sinusubukang kunin ang bola sa first half ng Game 6 ay lalong nagpalala sa kanyang kalagayan. Sa huling bahagi ng laro ng Game 7, lalo pang lumala ang mga pinsala ni Hollis Jefferson matapos ang isang hindi magandang landing pagkatapos ng isang layup na naghadlang sa kanyang paggalaw at kakayahang makapuntos sa overtime. Ang pagpapakita ni RHJ ng mga malamamba mentality ay maihahalin tulad nga sa laro ni Kobe Bryant noong 2014 laban sa Golden State Warriors, kung saan napunit ang Achilles tendon nito ngunit nanatili pa rin sa laro at nakapaglista pa ng 2 clutch free throw. Ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na humarap ang all-around import sa isang Game 7 dahil sanay nga ito na hanggang Game 6 lang ang itinatagal ng kanyang mga laban, kung saan partida ang naging resulta dahil kinakailangan niyang tiisin ang mga pinagsamang epekto ng mga pinsala sa kanyang hamstring at groin. Ang 29 years old at 3-time best import na si Rondae Hollis Jefferson ay nakatakdang magpagaling sa US at babalik sa kalagitnaan ng Philippine Cup para tumulong sa TNT para makuha ang target nilang rare na Grand Slam. Pero naniniwala ba kayo na talagang hindi sanay si Super Import RHJ sa isang do-or-die match? Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga idol?